Bad barkada kapag they only make time para sa'yo kapag convenient para sa kanila. Ibig sabihin, may kailangan o kaya ikaw yung mag-e-effort, pumunta ron, o may kailangan sila sa'yo, may intention sila sa'yo. They only make time for you when it's convenient for them. Okay? Okay, you should not have force or to force someone to make space in their life sa buhay mo. Kailangan, kung special ka sa kanila o kaibigan ka talaga nila, lagi silang mag-create ng space para sa'yo. Okay? Being in a barkada na alam yung self-worth ng bawat isa, mas magandang samahan. Kasi naman, ihahanap mo, i-identify mo lagi yung sarili mo. Kailangan mo lagi mag-compromise sa kanila. Ito yung uso para pansinin niyo ako. Ito yung kailangan kong gawin para lang pansinin mo ako. No. Okay? Know your self-worth and move on if you must. Okay? They only make time kapag convenient para sa kanila. Yan ang masamang barkada. Number 2, they hold your past against you. Halimbawa, nag-asawa na halimbawa, may girlfriend o may boyfriend na yung barkada nila. Ay, si Annabelle? Nagbago ka na, Annabelle. Di mo na kami pinapansin. Naging boyfriend mo lang si Ruru. Sino bang type mo? Ganyan ka na, Sino bang crush mo mga yan? Naging boyfriend mo lang si... Sino bang crush mo mga yan? Ano yung kumakanta kanina, yung Japanese? James Reid, si Aisako. Aisako, naging... And then, kami mga barkada mo, ino-hold ka namin doon. Ganyan ka naman. Hindi mo na kami pinapansin kasi... Nakalimutan mo na kami. Kasi president ka na ngayon ng isang company, ganyan. Uy, nagka-business ka lang, di mo na kami pinansin. Ganyan. Okay, so, yung mga taong ayaw tanggapin na hindi ka nakagaya ng tao na nakilala nila, syempre hindi may iwasan, magbabago ang tao. Nagkakamali sa nakaraan, may natutunan, and then nag-move on ka, ayaw na nila sa'yo. Feeling nila, ikaw ang may ayaw sa kanila. Okay? So, kailangan, hindi ganon. Okay? So, nasa bad company ka kapag they hold your past against you. Yan. Next, number 3, kapag tinatrap ka nila emotionally. Alam mo yung mga barkada na tayo-tayo lang. Ano tayo magdagdag sa barkada natin? Sige, pag sumama ka sa iba, ganyan ka na. Kinalimutan mo na kami. O ganoon. Bakit ganoon, di ba? Okay, if you want to be a part of someone's life, all the open doors and windows in the world won't make you live. Sabing gano'n. So, kahit magkahiwalay kayo, nagkasawa ka, biglang nagparang pagbabago sa buhay mo, hindi ka nila itatrap emotionally, okay lang yan. Bukas ang mundo natin. Mas maganda nga, lumawak na yung barkada natin. Basta tayo pa rin, di ba? Dumadami. Okay sa amin. Magkaroon ka ng barkada mo. Okay? You can come and go as you please, but you choose to stay because where you are is where you want to be. Yan ang pinakamahalaga, mga barangay. Next. Bisa na natin, baka dumating si Andres Bonifacio. Okay. Bad barkada kapag dinidiscredit yung mga pangarap mo tsaka mga abilities mo, dinidiscredit nila. Halimbawa, meron kang gustong gawin sa buhay mo pero sasabihin ng barkada mo, wag mo nang gawin yan. Ano yan kasi ganito? Kung mahilig ka nga kumanta, kaya lang pare naman, wala ka ng chance. Huwag mo na ituloy. Huwag mo na ituloy yan. Binababa ka, di ba? Binababa ka, exactly. Papa Obet. Tingnan natin yung mga, tingnan mo yung mga nasa paligid natin, mga kabarangay. So, if they discredit your dreams and abilities, huwag ka sasama doon. Yan, mga estudyante. Meron kang barkada, hindi ka maging ikaw. Yung mga gusto mong gawin. Hindi ka makapag-bike, hindi kasi uso. Hindi ka namin gawing barkada. Magaling ka talaga mag-bike. Tapos dahil sa mga barkada mo, nagpa-apekto ka, hindi mo itinuloy. Kinalimutan mo yung totoo mong talent. Huwag ka na dyan, dito ka na lang. Ito ang uso, kailangan dancer. Ha? Sige, dancer na nga rin ako. Kasi ang tunay ng barkada, kailangan ini-encourage ka kung ano talagang gusto mo. Tama. Diba? Life is an open-ended journey, sabi nga. And what you achieve comes from what you expect to achieve and what you work to achieve. So, huwag mong pa-apekto, sayang yung pinaghirapan mo. Doon ka nga nila nakilala. Tapos, bigla na lang, huwag mo nang ituloy yan. Dito ka na lang sa amin. Kahit ngayon pag-abroad di ba? Isang barkada mo. Tapos pare, alis din ako. Balang, may iwanan ko tong negosyo natin. Mag-abroad din ako balang araw.
Kaysa sabihin mo na, huwag kang mag-abroad, paano yung negosyo natin? Dapat sabihin mo sa kanya, sige lang kung yan ang makakabuti sa'yo. Yan. Diyan ka aangat, go. Yan ang ginagawa ko dun sa mga kabanda ko sa Verona. Pag meron kayong magandang pagkakataon, Opportunity. chance, may magbandang kumuha sa inyo, establish, go. Enjoy, yung talent nyo yan. O, ganyan. Okay, next. Bad barkada kapag they have lied to you more than once. Nagsisinungaling sila sa'yo. Wala kami doon, di naman kami pumunta ron. Hindi, okay lang. Sige, wala kaming problema sa'yo, okay lang tayo. Yan. So, bottom line, those who avoid the truth and tell you only what you want to hear, sila ang nagbe-benefit dito, hindi ikaw. Halimbawa, yung mga barkadang sinasabi lang sa'yo yung mga gusto mo lang marinig. Ang galing mo. Well, lahat na magaganda na lang. Oo, lahat lang. Lahat ng magaganda lang sinasabi sa'yo. Sila ang nagbe-benefit doon. Sila yung may intention, hindi ikaw. Akala mo lang na-uplift ka. Pero in the end, wala ka natutunan. Kasi magaganda lang narinig mo. At yun lang binibigay nila sa'yo. So, mag-ingat din sa mga barkada na gano'n, mga estudyante. Okay? Next. Yung sobrang negative na barkada, pag magkakasama kayo, yung pula ng ibang tao ang nakikita nyo. Okay, negative people in your life don't just behave negatively towards you, but towards everyone they interact with. Sumama ka pa doon, alam mo lang ang puro negative ang pinag-uusapan. Puro issues. Iniwala kasi ako, what they say and do ay projection ng kanilang realidad sa kanilang buhay. Sila yung may issue sa kanilang puso, tapos sumama ka pa. Okay? So kahit anong sabihin nila, laging negative about sa ibang tao, hindi mo na nakikita yung magandang traits ng ibang tao, huwag yun ang barkadang samahan mo. Dahil malamang pagtalikod mo, ikaw din ang pinag-uusapan nila. Never. Okay? Okay, it is important to remember because what these negative people say and do shouldn't be taken to heart. Okay, if you feel like these people are getting to you, take a break and give yourself some space to breathe. Minsan, mas magandang mag-isa. Sabi nga sa kasabihan, it is better to be alone than in a bad company. Correct. Next. Huwag ka sasama sa barkada na puro selos ang nararamdaman sa isa't isa. Inggit. Pag may narating yung isa, inggit ka. Pag-uusapan. Kapag merong achievement yung isa, hindi ka masaya. Pag may bagong bag, si Kumare, si Kumare, peke naman yan, Mare. Saan mo na naman napulot yung yan, mumurahin yan. Kaya naman nagkaganyan yan dahil. Tama. Pero ang ironic doon, nagtsatsaga sila magkakasama, pero sila nagsisiraan. Okay? Ngayon, bakit ka pa sasama sa mga ganitong taong to? After all, happiness is an inside job. Ikaw lang ang bibigay ng kaligayahan mo. Bakit mo pa pinipilit sa ibang tao? Ikaw lang naman yan. Okay? Next. Huwag ka sasama sa mga barkada na minomotivate ka nila maging judgmental or hateful sa ibang tao. Ay nako, itabla mo na yan. Huwag mo na samahan yung kaibigan mong yan. Dito ka na lang sa amin. Inargabyado ka na nga nila. Dito ka na lang. Ay mga ganyang tao eh. Dito sa barkada namin, di ka makakaramdam ng ganyan. Welcome ka. Masasama sila. Yung comfort nila, ibang klase, di ba? Ibang klase mag-comfort, sinisiraan yung ibang tao. Dito ka na lang sa amin. Aalagaan ka namin. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Ay, nako, alam mo yung mga yan? Dito kompleto, may ganito ka, may ganyan ka, may ganyan ka. Tapos bibigyan ka namin ng ganito. Doon wala. Naman. Diba? Okay, if you judge others by their skin color, body size, or outer beauty, you will miss everything about who they really are. Totoo yan. Di ba may mga colors tayo? Parang hindi po ako pinapansin, hindi po ako bilong, ayaw po sa akin, hindi ako maganda. Okay lang yun. Hindi nila nakikita kung sino ka talaga. Okay? People who motivate you to judge or hate others are as bad company gets. Avoid them at all costs. Iwasan. Next, last. Huwag ka sasama sa barkada na pinipilit nilang baguhin ka. Iba ka, hindi na ikaw yan. Iwasan mo na yung ganyan. Eto na tayo ngayon. Ito ang totoong cool. Nagpipilitan sa'yo, ito dapat, ganito ka dapat maglakad, ito ka dapat. Hindi yung pipilitin ka pa kung gusto mong gawin. Okay? It is always wiser to lose relationships over being who you are than to keep them intact by acting like someone you're not.
Okay, so iwas na, barangay. Yan po yung mga barkada na wag mong sasamahan. Parang si Jinggoy. Huwag kang hihingi ng advice sa ganung uri. Huwag mong sasamahan si Jinggoy. Kasi halimbawa may problema ka and then hihingi ka ng advice kay Jinggoy o yung mga ganung ugali kay Jinggoy. Malamang sised ka pagkatapos. Kasi ganito yan, pare may problema ako. Ano sasabihin sa'yo? Wala na talaga tayong pag-asa. Unfair talaga ang mundo. Huwag na. Wag na. Ganito na lang tayo. Mag-emo tayo. Wala, unfair ang mundo. Ganun. Wala, kayong dalawa ganun. Hulubog kayong dalawa. Hulubog kayo na. Di ba? Okay? Sabi ng isang texter, bad company corrupts good character. Tama yan. Hindi ka naman dati masama, kaya lang sinamahan mo, ganito. Naging ganyan ka ngayon. Okay? So, ingat mga kabarangay. Yan po ang ating PK's list ngayon. 9 warning signs na ikaw ay nasa bad barkada. Okay? Tagstugan muna mga papa. Babalik tayo with Dominic Rocco.